Isang meme sa internet ang nabuhay at nagsimulang umatake sa mga kabataan sa isang komunidad at ngayon ay kailangan nilang kumbinsihin ang kanilang mga magulang na ang halimaw ay totoo at hindi lamang isang misteryo. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Grimcutty mula sa taon ng 2022. Matapos na patulugin ang kanyang anak si Melinda ay bumalik sa kanyang silid at nagsimulang gamitin ang internet. At sa mga sandaling yun nabasa nito ang mga hamon tungkol sa isang social network na inaatake ng mga kabataan ang kanilang mga sarili. Samantala si Brandon ang anak ni Melinda ay tumayo at nagpunta sa kusina at doon kinuha nito ang isang kutsilyo at nagsimulang maglakad sa bahay at nakita nito si Grimcutty. Mabilis na tumakbo si Brandon patungo sa kanyang ina na nagulat na makita ang bata na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay. At dahil iniisip pa rin ang mga nabasa nito sa internet, nagsimula nitong hilingin kay Brandon na ibaba ang kutsilyo ngunit nakakagulat na sinaksak nito ang kanyang ina. At ilang buwan nang lumipas si Asha, isang YouTuber, ay pinapanood ang kanyang bagong video at sa oras na yun siya lamang ay may 9 na subscriber at ang kanyang huling video ay may 12 views lamang. Si Asha ay nakatira kasama ang kanyang mga magulang na si Amir at Leah at ang kanyang kapatid na si Cameron. Naniniwala ito na ang kanyang magulang ay mas proud kay Cameron na isang perpektong anak at tumutugtog sa isang banda ng jazz habang isinuko ni Asha ang kanyang karera bilang atleta at nagpa siya na subukan ang kanyang swerte bilang isang influencer. At bilang isang striktong tao si Amir ay gumawa ng isang rule sa pamilya at tuwing linggo kailangan nilang gumugol ng isang araw na hindi gamit ang kanilang cellphone habang pupunta sila sa pagtatanghal ni Cameron. At dahil walang magawa nagpa siya na sumama si Asha at kinausap ang kaibigan nitong si Emily habang pinapanood ng kanilang magulang ang pagtatanghal. At gamit ang telepono ni Emily nakita ni Asha na ang kanyang video ay nagkaroon ng isang view at ngayon ay mayroon ng komento. At habang pinapanood si Cameron nag-usap ang mga magulang ng bata at sinabi ng ama ni Emily kay Amir na nakakita ito ng isang artikulo sa pahayagan tungkol sa isang mapanganib na hamon sa internet kung saan ang mga kabataan ay binibigyan ng kakaibang utos tulad ng pag-atake nila sa kanilang sariling mga magulang. At nang marinig ito si Amir na hindi gusto ang ideya na palagi gumagamit ng teknolohiya ay nag-alala at nagpa siya na hanapin si Asha. At nang makita nito ang kanyang anak nakita niya ito na nakatingin sa telepono at dahil nadismaya sinubukan nitong ipaliwanag sa dalaga na ang paggamit nito sa teknolohiya ay hindi maganda para sa kanya at dapat huwag na ito pag-aaksayahan pa ng oras. At sa puntong ito tumugon si Asha na para sa kanya ang pag-aaksaya ng oras ay ang karera nito bilang atleta. At nang makauwi naglaro ng video game si Cameron kasama ang kanyang mga kaibigan habang ang kanyang magulang ay nakatingin sa kanilang telepono. At habang nanunood si Leah binabasa ni Amir ang tungkol sa panganib na hayaan ng mga kabataan na gamitin ang kanilang telepono ng masyadong matagal. At sa kaparehong oras ang magulang ni Emily ay nag-text sa magulang ni Asha tungkol sa Grimcutty Challenge. At dahil nag-aalala tinawag ng mag-asawa ang kanilang mga anak upang tanungin sila tungkol sa challenge at parehong sinabi ng dalawang bata na hindi pa nila narinig ito ngunit iginiit ito ng mag-asawa. At sinabing ang hamon na ito ay nauuwi sa kamatayan ng ilan o sinasaktan ang mga taong malapit sa kanila. At doon nagalit si Asha dahil naniniwala itong imposible na gawin nilang magkapatid ang hamon na ito. At sa pagtatangkang pakalmahin siya sinabi ni Amir na hindi nito maisip na baka gawin ito ng kanyang mga anak at hiniling na huwag pa rin sila gumawa ng anumang bagay na walang ingat. At nang maglaon nagsimulang makakita si Asha ng mga kwento ng kanyang mga kaibigan na sinasabi ang kaparehong bagay at lahat sila ay binalaan ng kanilang mga magulang tungkol sa Grimcutty Challenge ngunit tila nagkaroon nito ng ibang epekto dahil ang ilang kabataan ay hinahanap ang link sa internet. At habang naghahanda upang magpahinga si Amir at Leah ay tila nalilito sa buong sitwasyon at mas pinalala pa ito nang nakatanggap si Leah ng balita tungkol sa isa pang kabataan na nasugatan dahil sa meme. At dahil nag-aalala nagpa siya ang dalawa na kailangan nilang alamin ang tungkol kay Grimcutty upang maprotektahan ang kanilang mga anak sa panganib na ito. At habang ginagawa ng mag-asawa ang kanilang pananaliksik isang nilalang ang dumating sa lugar. At habang nakikinig sa isang video sa kanyang telepono naghanda si Asha ng kanyang pagkain nang bigla nitong nakita si Grimcutty na papalapit dala ang isang kutsilyo sa kanyang kamay at nagsimulang sumigaw. At nang marinig ito tumakbo ang magulang ng bata patungo sa kanilang anak at nabitawan ni Asha ang kutsilyo na gamit niya habang desperado nitong sinasabi na may tao sa loob ng kanilang bahay at matapos ng paghahanap walang nakita si Amir ngunit nagpa siya ito na tawagin ang mga pulis. At sa paglalarawan nito sa nang himasok eksaktong nilarawan ni Asha ang imahe ng meme kung saan nag-alala ang kanyang magulang na baka ang dalaga ay nakikilahok sa mga challenge. At pagkatapos ng paglalarawan sinabi ng pulis hindi pa ito nakakakita ng ganitong nilalang at nakakatanggap din ito ng kaparehong testimonya mula sa iba't ibang lugar at imposible ito sa isang tao na pumasok sa lahat ng bahay ng sabay-sabay.
At dahil si Asha ay nanonood ng video sa kanyang telepono sa sandaling makita nito si Grim Cutty nagpasya si Amir na kumpiskahin ang lahat ng access nito sa internet. At sa kabila ng maraming pagtutol mula sa dalaga pumasok ang kanyang ama sa silid at kinuha ang kanyang telepono at laptop. At sa umaga nagising si Asha at sinubukan kunin ang kanyang telepono ngunit naalala nito ang nangyari sa gabi at pumunta ito sa kusina kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang at kapatid na may itim na kahon sa lamesa. Pinaliwanag ng mag-asawa sa kanilang mga anak na ito ay isang detox box at ang ideya ay gumugol ng linggo nang hindi hinahawakan ng kanilang telepono o computer at inilagay ang lahat sa kahon hanggang sa susunod na linggo. Gayunpaman nagprotesta si Asha dahil sa tingin nito na ang ideya ay walang silbi at kinakabahan na ang kanyang magulang ay hindi naniniwala nang makita nito si Grim Cutty. At hindi tulad ng kanyang kapatid si Cameron ay tila kalmado sa ideya at binitawan ang kanyang laptop sa loob ng box. Gayunpaman nanatiling hindi kumbinsido si Asha at hindi binitawan ang kanyang cellphone at nagsimula ang isang agawan sa pagitan ng mag-ama na parehong sinusubukan kunin ang telepono sa isa't isa hanggang sa makita ni Asha si Grim Cutty sa ilalim ng lamesa at sumigaw sa labis na takot. At sa mga puntong ito nalito ang mag-asawa at hindi man lang pinaliwanag ng dalaga ang nakita nito at tuluyang umalis. At nang maglaon pinuntahan nito ang kanyang kapatid at hiniling nito ang kanyang extrang laptop at lumalabas na hindi kinwestiyon ni Cameron ang kanilang magulang dahil mayroon pa itong isang laptop. At doon nag-login si Asha sa Twitter at napansin na ang kanyang timeline ay huminto habang ang lungsod ay dumadaan sa kaparehong bagay na tulad sa kanya. At upang hindi makipagsapalaran tinanggal ni Amir ang router at nawala ang koneksyon ng internet. At ang tanging paraan upang makakonekta si Asha sa internet ay gamit ang kanyang cellphone pagkatapos ay tahimik itong naglakad patungo sa sala at ginamit ang kutsilyo upang buksan ang itim na kahon. At nang kunin ang kanyang cellphone nakita ni Asha ang dalawang mensahe mula kay Cassidy ang dalaga na nag-comment sa kanyang YouTube video. Gumawa ng video call ang dalaga kay Asha ngunit ang ingay ng dalawa ay gumising sa mga magulang nito upang tignan kung ano ang nangyayari. Tumakbo ang dalaga at dala ang kutsilyo ngunit napagtanto ni Amir na may nagbukas ng kahon at nagsimulang maghanap sa loob ng bahay. Nang biglang nakita ni Asha si Grim Cutty at tumakbo sa banyo at sinubukan nitong isarado ang pinto ngunit hindi ito sapat na mabilis at nagawa siya nitong sugatan sa kamay. At minuto ang lumipas nakita ng mag-asawa si Asha sa banyo na may sugat at hawak ang kutsilyo sa kanyang kamay. At si Leah na nagtratrabaho sa ospital ay inalagaan ang sugat ng dalaga habang sinusubukan ng kanyang asawa na intindihin kung bakit nito sinaktan ang kanyang sarili at kung paano nito aayusin ang sitwasyon. At dahil hindi alam ang sasabihin sinubukan ni Asha kumbinsihin ang mag-asawa na ang lahat ay aksidente at ginamit nito ang kutsilyo upang buksan ang kahon at nasugatan nito ang kanyang sarili. Isa pang problema ay gustong pumunta ni Asha sa paaralan kinabukasan habang ang kanyang ama ay mas gusto na huwag itong umalis ng bahay. Gayunpaman alam ni Leah na hindi nila masisigurado na hindi ito tatakas sa bahay dahil pareho silang magtratrabaho at nagpasya na hayaan ang kanilang anak na pumasok sa paaralan. At sa araw na yon kaunting estudyante lamang ang nagpakita dahil ang karamihan sa mga magulang ay mas gusto na manatili sila sa bahay. Ang punong guro ay sinubukan na ayusin ang sitwasyon at kumuha ng isang lecturer upang magbigay ng presentasyon sa panganib ng social media. At sa panahon ng lecture si Cassidy at Asha ay nagpasya na umalis sa auditorium upang mag-usap sa banyo. At doon sinabi ni Asha sa kanya na nakita nito si Grim Cutty at sinugatan siya nito sa braso. At habang nag-uusap na pagtanto ng dalawa na ginamit ng kanilang mga magulang ang parehong parirala na may eksaktong salita at naisip ng dalawa na may gumagawa ng ideya na ito sa mga isipan ng mga magulang. At dahil kailangan gamitin ang internet umalis ang dalawa at nagtungo sa bahay ni Oliver isang mayaman na batang lalaki na sinasamantala ang trip ng kanyang mga magulang para isagawa ang isang party. Ang party ni Oliver ay parangal nito para kay Grim Cutty sa dahilan na dahil sa kanya wala nang kailangan pumasok sa paaralan. At dahil sa dahilan na ito ang isa sa mga lalaki sa party ay kumuha ng kutsilyo at nagpanggap na sinasapian ng Grim. At matapos na isara ang video na pinapanood nito binigay ni Oliver ang kanyang laptop sa mga dalaga at nagsimula silang magsaliksik kung nakuha ng kanilang mga magulang ang parehong parirala at nauwi sila sa vlog ni Melinda na may ilang post tungkol sa panganib ng social media pati na rin ang itim na kahon. Ang lahat ng pariralang sinabi ng magulang ng dalawa ay tila eksaktong nanggaling sa vlog na ito at sinabi ni Cassidy na ito ay ang babae na inatake ng kanyang anak gamit ang kutsilyo. At nang tinanong ni Asha kung bakit sa tingin niya na ito yun sinabi ng dalaga na sa pagbabasa nito ng vlog ay gusto nitong atakihin si Melinda.
At sa pagtingin nito sa oras, sinabi ni Cassidy na kailangan itong umalis at sinubukan siyang kumbinsihin ni Asha na manatili ng konti, ngunit sinabi ng dalaga na ayaw nitong mag-alala ang kanyang mga magulang. Nagpatuloy si Asha at napagtanto ni Cassidy na ang kanyang kaibigan ay nag-aalala masyado sa mga bagay at sinabi nito na inaasahan niya itong kumalma. Samantala si Leia ay nasa ospital at dumating ang mas maraming kabataan ang dumating sa ospital na sinaktan ni Grim Cutty. At bukod pa rito, tumawag si Amir kay Leia at sinabi na pumunta ito sa paaralan at hindi nito mahanap si Asha. Kaya nagpa siya ang mag-asawa na magkita sa bahay upang tignan kung ang kanilang anak ay naroon na. At sa kanilang bahay natanggap ni Leia ang video ng kabataan na mga sumali sa party upang parangalan si Grim Cutty at napansin nila na si Asha ay nasa video. At mabilis ang dalawa ay nagmadali patungo sa lugar na madali nilang nakita dahil sa malaking mukha ng meme sa entrance. At sa oras na yon ginagamit pa rin ni Asha ang laptop ni Oliver at sinubukan itong maghanap ng mas marami pang impormasyon tungkol kay Melinda ngunit wala na itong makita. Nagpa siya ang dalaga na makipag-ugnayan sa kanyang kapatid at hiniling nito kung kaya niyang hanapin ang address ng vlogger. Mabilis na sinabi ni Cameron na hindi ito gagawin dahil ayaw nitong gumawa ng kahit na ano sa internet na maaaring mag-activate sa defense mechanism na inilagay ng kanilang ama sa router. Ngunit napansin ni Asha si Grim Cutty na papalapit sa bintana at nagmakaawa sa tulong ni Cameron na nagpas siyang tulungan siya. Ang babae ay nag-post tungkol sa vlog ni Melinda sa Twitter at nagmadaling umuwi at ginawa ang lahat upang makatakas sa Grim. At sa kanyang pagtakas na pagtanto ni Asha na siya lamang ang nakakakita sa nilalang dahilan upang mapaisip ito sa kanyang katinoan. At kalaunan ay naabutan ni Grim Cutty si Asha at muli siyang inatake sa kanyang binti at sa kabutihang palad si Amir at Leia ay nagawang makarating sa lugar bago pa mangyari ang mas malala. At sa telepono ni Amir dumating ang isang notification na sinasabing may gumagamit ng Wi-Fi sa kanilang bahay. At dahil napagtanto na ito ay si Cameron nagsimulang mag-alala ang mag-asawa tungkol sa kanya dahilan upang lumitaw ang nilalang upang umatake sa kanya. At nang makarating sila nakita nilang walang malay ang bata at lumikha ito ng isang distansya sa pagitan ni Amir at Asha dahil inamin din ito na ginamit lamang ng kapatid niya ang internet dahil sa kanyang kahilingan. At nang magising ito napagtanto ni Asha na siya ay nasa kama ng ospital katabi ang kanyang kapatid. Pinaliwanag ni Leia na pupunta ito sa isang psychiatrist upang subukan nilang alamin kung ano ang nangyayari sa dalaga. Ngunit sa oras na umalis ang kanyang ina binuksan ni Asha ang laptop ng kanyang kapatid at nakita na nagawa nitong mahanap ang address ni Melinda. At sa mga sandaling yon kinuha ni Asha ang susi sa sasakyan ng kanyang ina at nagsimulang maglakad sa ospital kung saan nakita nito sa Cassidy na inatake din ng Grim Cutty. Sinabi ng dalaga sa kanyang kaibigan na naniniwala ito na ang nilalang ay umiiral sa hysteria at mas partikular ang hysteria ay ang kanilang mga magulang. Nang magsimulang magsaliksik ang mga magulang ni Asha tungkol sa Grim Cutty, inatake niya ito sa kusina at nang mag-alala ang mga ito kay Cameron, inatake din ang kanyang kapatid. At matapos na sabihin ang mga conclusion na ito, nagpa siya si Asha na harapin si Melinda. At sa pagbalik nito sa silid na pagtanto ni Leia na ang kanyang anak ay wala sa lugar ngunit nakita nito ang address sa laptop at nagpa siya na sundan ito. At sa pagdating sa bahay ni Melinda binanggit ni Asha ang vlog at nagsimulang magtanong tungkol sa Grim Cutty ngunit sinabi ng babae na hindi nito alam kung ano ang kanyang sinasabi. Pagkatapos ay nagpaalam si Melinda kay Asha na naglakad patungo sa sasakyan ng kanyang ina ngunit narinig nito ang mga boses na nagmumula sa loob ng bahay at nagpa siya na imbestigahan ito. At sa mga sandaling yon ang dalaga ay pumasok sa bahay at nakita ang silid ni Brandon kung saan ito nakakulong. Sinubukan niya itong palayain ngunit lumitaw si Melinda na may dalang armas at muli pinaalis si Asha sa kanyang tirahan. At doon lumitaw si Leia at kinuha ang kanyang anak papalayo sa bahay at nang makasakay ang dalawa sa sasakyan sinubukan ni Asha na kumbinsihin ang kanyang ina sa lahat ng nangyayari. At dahil napagod na sa mga kwento kinabahan si Leia at pinagsabihan ng dalaga habang nakita ni Asha si Grim Cutty na papalapit sa sasakyan. At sa gitna ng kanyang stress sinuntok ni Leia ang bintana at nagpa siya na bumalik sa bahay ni Melinda. Nagsimula nitong tanungin ang babae tungkol sa meme at kay Brandon pati na rin sa iba pang bagay na narinig nito sa kanyang anak. At ang problema ay ang pagtatalo ng dalawa ang naging sanhi upang umatake kay Brandon at nang marinig nila ang sigaw ng bata pareho silang tumakbo sa kwarto at nakita na lumulutang ang bata. Nawala ng pag-asa si Melinda dahil sa matagal na panahon na kinontrol nito ang lahat at ngayon ay bumalik ang nilalang upang muling takutin ang kanyang anak at kasalanan nito ni Leia at Asha. At sa panahon ng kalituhan pinabagsak ni Leia si Melinda dahilan upang bitawan ni Grim Cutty si Brandon.
At nang makabalik ito itinutok ng babae ang kanyang baril sa mag-ina ngunit bago pa ito magpaputok inatake ni Brandon ang kanyang ina gamit ang kutsilyo at nasawi matapos na mahulog sa hagdan pagkatapos ay bumagsak ang binata at nagpasya si Leah na dalhin ito sa ospital. At sa emergency room si Cameron ay natutulog at nagpasya si Amir na tignan ang history ng kanyang laptop at nakita nito ang maraming pananaliksik tungkol kay Grim Cotty. At nang dumating sa ospital hiniling ni Leah sa kanyang anak na maghintay sa lobby dahil kailangan nitong kausapin si Amir. Samantala nagagalit si Amir kay Cameron sa lahat ng nakita nito sa history ng kanyang laptop at ang lahat ng ito ay naging sanhi upang lumitaw ang Grim Cotty. At pagdating sa silid niyakap ni Leah ang kanyang anak at sinusubukan itong pakalmahin at sinabi nito kay Amir na walang mali sa mga bata kundi silang mga magulang ang may mga mali sa lahat ng oras. Hiniling ni Mia kay Amir na magtiwala ito sa kanya at magpaturok ng injection na mag-aayos sa lahat ngunit tila hindi sang-ayon sa kanya si Amir. Nang biglang dumating ang ilang pulis at nagtanong kung si Leah ang nagdala kay Brandon at mabilis itong kinuha ng mga awtoridad. At habang kinuha ito iginiit ng babae na magtiwala ito sa kanya at kinuha ang injection habang tumakbo si Cameron sa ospital at tumakas sa nilalang na nilikha ni Amir sa kanyang paranoia. Nakita ni Asha ang kanyang kapatid na dumaan at mabilis niya itong sinundan habang nag-usap ang dalawa at sinabi sa kanya ni Asha na nakita nito si Brandon na pinatay ang kanyang sariling ina upang hindi na umatake si Grim Cotty sa kanya. Kinuha ni Asha ang gunting at nagtanong si Cameron kung balak nitong tapusin si Amir ngunit sinabi ng dalaga na hindi siya sigurado. Ang plano ni Asha ay subukan na tapusin ang sumpa ni Grim Cotty at kung hindi ito magtatagumpay kahit papano ay maliligtas nito ang kanyang kapatid. Si Asha at Amir ay nagkita at parehong nag-uusap na nakatago ang kanilang kamay at handang umatake sa isa't isa. Nagsimulang sundan ng Grim si Cameron at upang iligtas ang kanyang kapatid sinabi ng babae sa kanyang ama na nanonood ito ng videos tungkol sa Grim buong araw at natatakot ito sa pwede niyang gawin at naging dahilan nito upang iwan ng Grim Cotty si Cameron. At sa mga oras na yun tumakbo si Asha at mabilis siyang sinundan ni Amir nakita ng nilalang si Asha at nagsimulang maglaban ng dalawa at nakuha nito ang kanyang gunting. Ngunit para kay Amir na hindi nakikita si Grim Cotty mukhang sinusubukan ni Asha na patayin ang kanyang sarili. Nagmadali ito sa kanyang anak upang subukan na iligtas siya at nauwi ito sa pagsaksak sa kanya gamit ang gunting. Tumakbo si Asha sa labas at muli siyang sinundan ng kanyang ama at alam ng dalaga na siya ay aatakihin ng Grim Cotty na maaari niyang ikasawi ngunit naalala nito ang mga sinabi ni Cassidy at sinubukan itong kumalma kahit pa sa magulong sitwasyon na ito. Binuhat siya ng nilalang sa leeg at nakita ni Amir na lumulutang ang kanyang anak papalayo. Itinaas ni Grim Cotty ang kutsilyo at handa nang tapusin ang babae ngunit sa wakas ay naniwala si Amir sa kanyang anak at nagpa siya mag-injection sa kanyang sarili at nagawa itong mailigtas. At lumipas ang linggo nagpa siya si Asha na mag-record ng isa pang video para sa kanyang YouTube channel at sinagot ang mga tanong na tinatanong sa kanya ng mga tao nang marinig nila ang pagkakasangkot nito tungkol sa meme. At sa video sinabi nito na ang kanyang ama ay hindi namatay at ayos lamang ito sa kabila ng pinagdaanan ng kanilang pamilya. Sinabi rin ng dalaga na walang nakakaalam kung saan nanggaling si Grim Cotty o kung babalik pa ito ngunit dapat maging handa sila kung mangyari ito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.